Si Tere, ano yan, first time na nakita ko si Tere noong dalawa sila ni Noemi, mag-boyfriend pa lang sila ni Noel. Kasama niya si Noemi, and smiling sweetly, nahihiya, parang malaking Hana ang itsura niya. Ngayon ko lang nakita na magkasimilar pala si Hana at saka si Tete. Siguro paglaki ni Hana, kamukha mo siya, junior na junior mo siya. At saka masayahing bata. Nakita ko yung mga pictures mo na nung bata ka, parang Hana ka nga talaga. Nakikita ko yung mga ways mo at saka yung mga actuations ni Hana, minsan may mga anggulo ng mukha niya na parang maliit na Tete nga siya. Kaya nga nung nakita kita, ikaw yung Tete na humble, very sweet, loving. Kaya nga nung nakita ko nga kayong dalawa ni Juan, kita ko nga kayong dalawa ni ni Noemi dito sa may pintuan, tamang-tama gabi na pauwi na yata kayo. Namimiss ka na namin dito. Si Tere, sweet little girl. Siya yung Tere na unang-una kong nakita si Tere, kasama niya si Noemi dito sa bahay. Magsyota pa lang sila ni Noel noon. May clip siyang dalawa dito. Cute na cute siya. Nakyutan nga ako sa kanya nung unang nakita ko siya. Kaya sabi ko kay Noel ganun, yun ba yung girlfriend mo, El? Sabi ko noon kay Noel, sabi niya, opo mama, sabi niya, hindi lang ako mimik, pero sa loob ko noon, sabi ko, cute naman, parang, nga siya, little, parang Barbie doll na, may siya dito, may ipit siyang, nahiya pa siyang ngumiti. Very sweet siya, talagang sweet 16. Tapos, ang makilala ko pa kay Tere, mabait na bata, pasensyosa, mahaba ang pasensya niya, humble, at saka masunurin din. Kung anong sinasabi ko, yun ang ginagawa din niya. At saka religious din siya. Believe din ako sa pagiging religious niya. Kasi nakita ko naman sa kanya matasalin, masikap din siya, lalo na at mapagmahal din, lalo na sa mga anak. At saka, very good si Tere. Lagi pa siyang, ang mga hilig pa niya yan is yung mag-ukay-ukay. Kaya ngayon, hanggang ngayon, mahilig pa si Joy na mag-ukay-ukay. Minsan, naaalala ka niya. Sabi niya, Mama, sayang pag nandito si Ate Tere, baka mas marami siyang mabili kasi marami na siyang suki ngayon sa palengke na ukay-ukay. Kaya pag may ukay kaming nabibili, naaalala ka namin. Ganyan si Tere, mahilig din mag-ukay-ukay. Mahilig din mag-venture kung ano yung mga bagong uso, yung mga usong accessories, mga ganyan. Mahilig yan si Tere ng ganyan. Pero mabait siya. At saka, yun nga, humble. Yun din number 1 na ko sa kanya. Saka yung voice niya, masarap pakinggan, malambing. Ganyan si Tere. Yan ang pagkakilala ko kay Tere. Kaya nami-miss nga namin ikaw, Tere, dito sa Pilipinas. Na lahat ng mga dito talagang isa lang ang sinasabi nila, humble, mabait, and sweet little girl, ika nga. Ngayon, hindi nga natin nakalain na makarating ka na nga dyan sa London ang pangarap mo, di ba? Kaya lang, sabi ko nga sa isip ko, sana habang nandyan ka, ay huwag kang magbago, patuloy kang maging sweet, kung ano ka noon, sana hanggang ngayon, ikaw pa rin ang Tere na kilala ko at hanggang sa kinabukasan noon, ngayon at magpakailanman ay sana ay isang Tere ka lang na hindi nagbabago. Laging nandyan na nagmamahal kay Noel at sa kanyang mga anak. Ang wish ko sa birthday mo, 30th birthday mo na pala ngayon. So, lucky 30 ka na talaga. So, sad na nandyan ka kasi. Sana kung nandito ka, marami ka pang maririnig sa amin. Sana na magagandang sasabihin sa'yo. Dahil you are already a very much part of our family. Hindi kompleto yung pamilya namin kung wala ka na rin sa amin. Napamahal ka na sa aming lahat. Lahat kami dito, mahal na mahal ka namin. And syempre, dahil mabuti kang bata, all of us miss you here. Kaya nga sabi ko sana, kung pwede lang, kung magiging isip ko lang sana yung isip mo, talagang pauwiin kita. You know why?
Kasi si Hana, tuwing nakikita ko si Hana, lalo na ngayon, she resembles you so much. Parang maliit lang. Alam mo, parang ikaw yung malaking tere, siya naman yung little tere. Marami siyang mga ways, mga actions na talagang parang pare-parehas kayo talaga. Kaya, Hana always reminds me of you. Yun ang ano ko. Talaga, sabi ko nga, at saka alam mo, bright na bright si Hana Kailangan niya talaga yung sana meron yung tututok na magkalinga sa kanya. Kasi although na nandyan ako, nandyan sina mama mo, nandyan sina papa mo, nandyan si Noel, ibalaga pa yung pag-care sana ng isang mother. Kasi very bright girl siya, na sana kung magabayan lang ng todo-todo, lalo na ngayon maliit pa siya, nasa formative stage siya. So kailangan sana ng ano naman, yung parang may mag-guide sana sa kanya na talagang magaling siya. Tingnan mo, minsan wala pa nga nagre-review sa kanya na perfect yung mga exams niya sa school. Very bright girl siya. Saka kung magsalita siya, akala mo naturuan, akala mo kung talagang makikita mo. Kaya nga sana yung stage na ganito ni Hana, sana masusubaybayan mo siya sa stage na ito kasi ito yung formative stage nga niya. Sana wish ko na umuwi ka na, tignan mo rin siya. Kasi kikita ko sa kanya nga, he's longing for a love of a mother, na gusto niya lagi siyang inuuba. Mama, uba. Gusto niya laging may nakakayakap sa kanya, laging nag-uuba. Saka verbally na sinasabi niya na nainggit daw siya sa mga kaklase niya na bakit mama daw nila yung nagsusundo sa kanila. Sa kanya daw, bakit na yung ano lang ang nagsusundo sa kanya, ganon. Gusto daw niya, sabi niya sa akin, bakit hindi ka daw umuwi? May isang Christmas nga na sinabi niya sa akin na, ay New Year pala, di ba usually pang New Year nandito naman si mama na mamasyal sila, may mga bisita. Sinabi niya sa akin na, Mama Lynn, bakit kaya nandito na lahat yung mga tao, dumating na sila, si mama ko na lang ang wala, sabi niya sa akin. Kaya I hope na bigyan mong pansin si Hana at saka si Marfel. Lumalaki na rin sila. Mas maganda siguro kung mother ang mag-take care na sa kanila, di ba? Kung ano man yung mga halimbawa problema ninyo ni Noel, hindi magiging kasagutan yung far apart ba, yung magkahiwalay kayo, nandito ka, nandito siya, nandyan ka, I think it's not the solution of sana mangarap kayong dalawa ni Noel na kung ano yung dating pangarap ninyo noon na magiging happy family kayo, sana yun ang wish ko na maging magkaisang muli. Diba? Kasi mas there's no other laga pa na magandang mag-build ng pamilya kung always together. Kasi I believe na distance make a difference. And yung ganyan, magkalayo, hindi magiging solution ng mga problems yung magkalayo ba. Alam ko na minsan may tampuhan kayo ni Noel, nakikita ko, nafe-feel ko. I think naman siguro na mas maganda siguro na yung number one na key dyan is the communication. Magkaroon kayo ng communication na dalawa to solve whatever problems. Sa puntong ito ngayon, dyan ninyo mapapatunayan ni Noel na maaga kayo nag-asawa. Anong sabi ninyo noon? Forever kayo. Na kung mawala ang isa, hanapin ang isa. These are the times na papakita nyo sa amin na hindi kayo nagkamali na mag-asawa kayo ng early age. Kasi ako, yun ang ko, dito ko na ngayon makikita yung promises ninyo na you love each other, the two of you, nagmamahalan kayong dalawa. At sana wag naman yung, sabi ko nga lagi kay Noel, na wag kayong maging selfish, na yung sariling kaligayahan lang ninyo ang iniisip ninyo. Ang gusto ko naman sana, bigyan naman ninyo ng pansin yung dalawang bata. No? Kasi kahit na they are not talking, hindi nila sasabihin kung ano yung nandito. Pero alam ko, they miss you a lot. Kasi iba talaga kung meron laga pa yung mother na mag-aalaga sa kanila, diba? So I hope na sana maisip-isip ninyong dalawa ni Noel kung ano yung mabuti sa inyong dalawa, diba? And I know kikita ko naman sa mga bata na they are longing for you talaga. So, hanggang kailan? Ano ba yung, why are you striving so hard
na nandyan. Why? Para ano? Hindi ko naman pinipigilan yung nandyan ka kasi alam ko for the future. Pero mas maganda siguro if you build the future na together. Na hindi na kailangan maghiwa-hiwalay pa. Hindi naman siguro napaka-major problem ang problem ninyo. You can solve naman your problems in a nice way. And prove to us, your parents, na hindi kayo nagkamali sa isa't isa na kahit na very early kayo nag-asawa, kayo pa rin. And ano nyo, i-consider naman ninyo yung dalawang bata. Wag lang yung kaligayahan ninyong dalawa ni Noel ang isipin ninyo. Isipin ninyo na may mga batang mas nangangailangan ng attention ninyo. Dahil ang number one na treasure natin is our children. And at the end of the day, nobody cares for us except our own families, di ba? Kaya sana ang number one wish ko ay happy family for you. Na magiging masaya kayong muli. At love is always there. And God is always in your heart. Na sana wag mamayani ang poot, yung pagkamuhi, pagkaasar, o pagkingkim ng galit o whatever. There should always be forgiveness to whatever. So, alam ko na sana bigyan kayo ng tatag, lakas, at bibigyan ni Lord ang lahat ng kailangan ninyo bilang mag-asawa. Dalawa kayo ng anak ko na si Noel. I wish that your family will become a happy family ever after, ika nga. Lalo na yan, kayong dalawa ni Noel ang panganay. Pakita ninyo dito sa mga kapatid ninyo na you are doing good also para magiging worthy to be emulated. Ika nga, syempre, kayo ang magiging salamin ng mga kapatid ninyo. Kaya I hope na bigyan pansin ang family kasi family is really the number one dapat na priority natin sa buhay, no? And walang imposible sa Diyos at saka walang imposible na hindi maaayos ng dalawang mag-asawa kung talagang magkatonos lang kayong dalawa. Think of your children, think of the fruit of your love. Kasi lalaki na sila, kailangan nila ang other nga care na manggagaling sa parents. So, whatever they see now, or whatever na ano nila ngayon, yun ang magiging future, yun ang magiging kinabukasan. Kaya sana kung pwede lang, gusto ko maging maayos ang lahat para sa inyo ni Noel dahil all of my wishes and all my prayers is a happy family to all my children, especially sa inyong dalawa ni Noel. And I want you to be back in each other's arms and rear your children to the best you can together. And whatever trials that comes your way, walang ibang makakapag-solve dyan kundi kayong dalawa lamang. And sana laging manatili ang pagmamahal ng Diyos sa puso nyo at sa puso mo at ganoon din sa buong pamilya. Kaya sa birthday mong ito, I hope and I wish you Jesus because I know that when Jesus is in your heart, you have everything. Wala ka nang hihilingin pa basta nasa puso mo ang Panginoong Jesus. And so today, your birthday, I wish you Jesus. I wish you the best of all. And I know that you are my daughter-in-law who is so good, always happy and loving and caring. And so today, your birthday, I wish you more blessings that comes your way. I wish you the wisdom and intelligence of the Lord to be with you, and especially the Holy Spirit to dwell in you forever. So take care always there. I love you and always pray to God that He will always guide you. Because when you put God at the center of your life, you will always be successful. And so I pray, I love you, Tere, and happy birthday. May you have more birthdays to come. I love you. Hi, Te. Happy birthday. Parehas tayong na Pebrero, kaya alam ko na masipag ka, na malakas ang loob mo, mabait at maalalahanin. Te, ang wish ko sa iyo ay lagi kang nasa good health at maabot mo lahat ng mga pangarap mo. At ito ang lagi mong tandaan, Te.
mahal na mahal ka ng Diyos. Happy birthday.